Ayon daw sa Galatians 3:24-25, wala na tayo sa ilalim ng batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai. Kung saan din ang batas o Torah ay ating naging guro patungo sa Messiah o Christ upang tayo ay maging matuwid o righteous mula sa paniniwala na ito, paniniwala sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ. Ngunit nang dumating na ang paniniwala na ito, ang paniniwala sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ, tayo ay wala na sa ilalim ng ating guro. Ngayon, bago ang lahat, sino nga ba ang mga tao na wala sa ilalim ng batas ng Diyos o Torah? Ayon kay Paul sa Galatians 5:18 at Galatians 5:22-23, ngunit kung ikaw ay ginagabayan ng banal na kaluluwa, ikaw ay wala sa ilalim ng batas o Torah. Bukod pa rito, ang bunga ng banal na kaluluwa ay pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, katyagaan, kabutihan, kawanggawa, paniniwala sa Diyos Ama, mapagkumbaba at maynaon. Sa katotohanan, ayon sa mga ito ay walang batas o Torah. At sino naman ang mga tao na nasa ilalim ng batas ng Diyos o Torah? Ayon nga muli kay Paul sa Galatians 5:19-21, ngunit ang gawa ng laman ay malinaw. Ito ay ang pangangalo niya, paglalako ng laman, pagiging marumi, karumihan ng isip, pagluhod sa inukit na larawan, paggamit ng gamot, kalupitan, hilig sa pakikipagtalo, kainggitan, labis-labis na galit, hilig sa pakikipag-away, nagdudulot ng mga gulo, pagiging makasarili, pag-iisip ng masama, pagpatay, paglalasing, maingay na kasiyahan at kagaya ng mga ito kung saan sasabihin ko na sa inyo at bilang babala dahil sila na laging ginagawa mga ito ay tunay na hindi kailanman magiging bahagi ng kaharian ng Diyos Ama. Ngayon, kung inyong napansin, ayon kay Paul, sino man ang gumagawa ng kasalanan sa batas ng Diyos o Torah ay ang nasa ilalim ng batas ng Diyos o Torah. At sino man ang sumusunod sa batas ng Diyos o Torah ay ang wala sa ilalim ng batas ng Diyos o Torah. Bakit? Isiping maigi, ano ba ang itinuturo ng batas ng Diyos o Torah? Tama, kung paano hindi makagawa ng kasalanan sa batas ng Diyos o Torah. At ano ang matututunan ng mga sumusunod sa batas ng Diyos o Torah mula sa batas ng Diyos o Torah? Wala, kasi natutunan na nila ang batas ng Diyos o Torah. Ibig sabihin, kung tayo ay hindi sumusunod sa batas ng Diyos o Torah, tayo ay nasa ilalim pa ng batas ng Diyos o Torah. Sa madaling sabi, kailangan maturuan muna tayo ng ating guro ang batas ng Diyos o Torah bago tayo makarating patungo sa Messiah o Christ at upang tayo ay maging matuwid o righteous mula sa paniniwala sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ. Ayon nga muli kay Paul sa Galatians 3:24-25, kung saan din ang batas o Torah ay ating naging guro patungo sa Messiah o Christ upang tayo ay maging matuwid o righteous mula sa paniniwala na ito, paniniwala sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ. Ngunit nang dumating na ang paniniwala na ito, ang paniniwala sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ, tayo ay wala na sa ilalim ng ating guro, ang batas o Torah. At ano ang paniniwala na ito sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ? Ayon nga sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19, huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin o gawin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah. Hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad o gagawin. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira, kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian sa langit. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-iwan lang ng like at mag-subscribe. Kung nais niyong tumulong pabalik, maaari kayo mag-donate sa aming Ko-fi o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos Ama.